Nadaan sa pakiusapan ng mga oil company. Imbis na isang bagsakan bukas, hinati sa dalawa ang big-time oil price spike matapos silang pulungin ng Energy Department. Pero tingin ng ilang grupo, sinasamantala lang ng mga kumpanya ng langis ang hidwaan ng Israel at Iran. May report si Sandra Aguinaldo. Sa pulong nila, pinakiusapan ng Department of Energy ang mga kinatawan ng oil companies na utay-utayin ang oil price hike ngayong linggo. Dapat ay papalo ito 5 pesos higit pa para sa litro ng diesel at mahigit 3 piso sa litro ng gasolina. Pumayag ang may 12 kumpanya sa hiling. Bukas ang unang bagsak na 2 pesos at 60 centavos para sa diesel at 1 peso and 75 centavos sa gasolina. Pareho ang halaga ng sunod na bagsak sa Huwebes. They were also willing to expand their promotions and discounts for PUVs or yung mga jeep natin. Tugon ng mga transport groups sa ipatutupad na staggered oil price hike. Parang ang gusto nga palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang isinsya nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nung bitay ka pa rin. Wala ring garantiyang hindi masusundan ng malakihang taas presyo, lalo't patuloy ang tensyon sa Middle East. We will continue to request as much as they could if it's possible. Ang reklamo naman ng ilang grupo, sinasamantala umano ang Israel-Iran crisis sa pag-anunsyo ng oil price spike. Kulang daw ang subsidy ng gobyerno sa mga tsuper, lalo't mahal na ang langis kaya hiling nila sa pamahalaan na suspendihin ang VAT at tanggalin ang excise tax sa petrolyo. Sabi naman ng DOE, kailangan ng batas para maalis ang excise tax sa petrolyo. Sabi naman ng LTFRB sa fuel subsidy, hindi pa rin patiyak ng gobyerno kung magkano ang matatanggap ng bawat operator o tsuper. Kasi ho, yung 2.5 billion ay pagkakasyahin ho natin yan sa mga jeeps, sa mga UV, sa mga taxi. Please give us about 2 days or 3 days. Bagamat sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang epekto ng oil price hike sa publiko, isa raw sa mahirap mapigilan ay ang epekto nito sa presyo ng bilihin na kailangang i-transport patungo sa mga pamilihan. Pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As to how much, again, it's management decision. Si Jennifer, naghahanda na sa epekto ng oil price hike sa presyo ng kanyang panindang isda. Bukod sa langis na ginagamit sa pagpapatakbo ng maraming bangkang pangisda, kailangan din na langis sa delivery ng anumang produkto. Tulad ng diesel, tataas siya. Siyempre tataasan din kami ng singil sa amin. Nag-a-adjust din kami ng konti din sa paninda namin. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.